Katanungan, bakit iniusig na ngayon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Maligayang pagbabalik kapatid. It's kapatid Alvin is here. Narito na naman po tayo sa isa na lamang makabuluhang usapan dito sa ating channel. Sa araw na ito kapatid, pag-uusapan natin ang isang mainit na usapin sa ating bansa. Bakit nga ba inuusig na ngayon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Oh boy! May sagot ka ba kapatid? Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Matapos ang kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng ating bansang Pilipinas, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tila hindi pa rin natatapos ang kontrobersya. Kung dati ay hinahangaan siya ng maraming Pilipino dahil sa kanyang matapang na pamumuno, ngayon ay nahaharap siya sa iba't ibang mga usapin at investigation. Pero bakit nga ba inuusig si Duterte? Tara at himay-himayin natin ang mga dahilan. Number 1. International Criminal Court Investigation. Unang-una sa mga dahilan ay ang imbestigahan ng International Court o ICC kaugnay sa war on drugs ni Duterte sa ilalim ng kanyang administrasyon. Libo-libo ang nasawi dahil sa kanyang agresibong kumpanya laban sa droga. Ayon sa mga human rights groups, maraming kaso ng paglabag sa karapatang pantao ang naitala at ito ang nag-udyok sa International Criminal Court na imbestigahan ang mga patayan. That I am committed to stop drugs before I go out. Which means to say, Father, Monsignor, Bishop, which means to say, marami pang patayan to. Kasi lumalaban talaga yan. Sa kabila ng mga pagsubok na pigilan ang investigasyon, patuloy na umuusad ang kaso. Bagamat inalis na ng Pilipinas ang sarili nito mula sa International Criminal Court noong 2019, nagpapatuloy ang mga pagdinig. Kaya naman, isa ito sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay sentro pa rin ng kontrobersya si Duterte. Number 2. Mga local cases at allegations. Hindi lamang sa international level na harap si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga kaso. May ilang lokal na personalidad at mga politiko ang nagsampa rin ng mga kaso laban sa kanya. Kabilang dito ang mga aligasyon ng korupsyon at ang malupit na pamumuno. Bagamat hindi pagganap na umuusad ang mga kasong ito, nagiging mitsa ito ng patuloy na pag-uusig sa kanyang pangalan. Maalala nyo lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA, tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Di ba kayo nakinabang? Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan? Di ba importante sa atin ang buhay ng ating mga anak? Para sa kaalaman ng karamihan, maraming nagsasabi na ang mga kasong ito ay bahagi ng political vendetta o paghihiganti ng mga kalaban niya sa politika. Pero, ano nga ba ang masasabi niyo mga kapatid? Comment niyo ang inyong opinion sa baba nang malaman namin ang inyong mga opinion. Maraming salamat po o pagpatuloy natin. Number 3. Public perception and political dynamics.
Isa pang mahalagang aspeto ay ang pagbabago ng public perception kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos ang kanyang termino. Noong aktibo pa siyang Pangulo, malakas ang suporta ng masa sa kanya. Lalo na't nakikita siya bilang isang leader na hindi takot gumawa ng malaking hakbang. Pero ngayon, tila may mga bahagi ng lipunan na muling nagre-ripaso sa kanyang mga naging pulisya. May mga nagsasabi na nagsisimula na ring bumalikwas ang opinion ng ilan sa kanyang mga dating taga-suporta. Oh boy! Nakakalungkot hindi nga ba? I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, at approximately 5 a.m. instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and reward. Sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, ang politika ay pabago-bago at sa ngayon, tila lumalabas na may mga bagong hamon si Duterte. Hindi lamang sa legal na aspeto, kundi pati na rin sa kanyang imahe sa publiko. Kaya sa may mga opinion, mag-comment na sa baba at pag-usapan natin yan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na usapan. Maraming salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Stay safe, mga pinalangga kong kapatid. It does not end with the family or the drug or the runner sa drug. Kasi yun, poser yun, no? May problema rin sa pamilya yun. Pag isa-isa nagduko na at hindi ko na-control itong generation ko sa panahon ko, delikado na ang Pilipinas. That I am committed to stop drugs before I go out. Which means to say, Father, Monsignor, Bishop, which means to say, marami pang patayan to. Kasi lumalaban talaga yan.